Hey guys, what's up? Benefician Wayne today. Likat pag-usapan nga natin kung bakit tinawag ni PRRD si Paduanong isang unggoy. So maliban pa dyan, may mga sinabi pa si PRRD actually. So dito sa video guys, na papanoorin natin ngayon, makikita nyo rito kung gaano katapang itong si Paduano. Kung maaalala ninyo, there was even a time na nagkasagutan itong si Paduano at saka si Kong Marcoleta. Kung Marcoleta hindi na siya umubra, kay PRRD pa kaya? Diba? O, panoorin natin. First letter, promise us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, ay natatakot siya? Buang. Sinabi pag ipakuntim ka daw. Sige daw. Paduano nagsabi kanina lang. Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? Tinawag ni PRRD unggoy si Paduano. Kung maalala nyo, actually meron naging komento si Kong Marcoleta tungkol sa Huwad.com, no? Mamaya pag-uusapan natin yan. Diyan kitang-kita mo kung gaano kababastos ang mga taga-Huwad.com. Alam mo, ito regardless kung si PRRD ang pinapatawag nila o yung mga tawag dito, yung mga sabihin na lang natin, simpleng rank and file employee ng kahit anong government agency. Tama naman yung sinabi nung nagpadala kasi ng sulat si PRRD through his lawyer. So one of the things na mention doon, nasagot naman na ni PRRD lahat ng pwedeng itanong. Ang pwedeng mangyari, humingi na lang ng transcript, okay, sa Senate, ang House of Representatives o yung Huwad.com. Kasi, pag nga naman nagkakaroon ng session, gastos naman po talaga yan ng taong bayan. So, bakit nga naman tayo paulit-ulit? Para saan? Gisayin nila si PRRD? No? Eto na lang guys, simplify ko. Unang tinanong kay PRRD, nag-i-exist ba ang DDS? Sinagot niya ng hindi. 'Di ba? Yun yung una niyang sinabi nung una siyang tinanong. Pero mapilit ang mga senador. So, sinabi niya na, yan, si Bato, DDS, yan si Bato. So, again, he was taken out of context para lang palabasin na mayroon talagang DDS. 'Di ba? Actually, kahit magtanong po kayo sa loob ng Davao City, kahit sinatanungin nyo kung meron bang DDS, wala pong DDS. Random ako nagtanong sa mga tao doon. Mapa-police, mapa-enforcer, minsan nga may insulto ka pa Kasi sasabihin ng iba, kayong mga taga-Luzon lang naman naniniwala sa DDS Kami nga na taga dito, hindi namin alam yung mga pinapakalat ninyong DDS dyan sa Luzon. 'Di ba? Bakit si PRRD tatanungin nyo directly? Randomly magtanong kayo sa mga taga Davao. Magtanong kayo sa mga taga Davao. Kung meron nga bang DDS na nag-i-exist. Ang dami kong tinanungan kung may DDS bang nag-i-exist dyan sa Davao. Mismong on the ground, mga Davaoenyo. Yung mga taga-Huwad.com Yan, mga taga-Huwad.com. Kahit nga si Kong Marcoleta, binasag niya na kung anong mga pakay ng Huwad.com Deserve ba na mamura sila ni PRRD? Oo naman. Walang kagatol-gatol. Tinawag pa nga silang idiot Ito guys, isang video. Pakinggan natin dito si Kasi iniblitahan ka daw, pero Atty. Gelgra. Galit sila?
Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante, saka yung si Dan Fernandez, at saka si Ray. Pain ko sila, sabihin mo. Tangina. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo, kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakuntin ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? yung taga saan yan. Kasi yung actor na yan, si Dan Nagpakulong sa lahat Fernandez, ng mga Abante, saka resource Paduano. person. Yan yung nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that shit. Totoo bang may impartiality na kita mo ngayon, Mayor? Wala man siguro. But, alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong na-notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa nabigay. What was his reply? Kasi nalagay sa according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado pwede nilang kukunin kung gusto nila na imbitahan. Ano na sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Sinabi ko naman lahat. Ano pa ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa dito na gusto. ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Kita nyo? Habang galit na galit ang mga taga-Huwadcom, pinaglalaruan lang sila ni PRRD. Diba? Sa tingin ba nila na kaya nilang gawin kay PRRD kung ano yung mga ginagawa nila sa ibang resource person na pinapatawag nila dyan sa loob ng House of Representatives? Kayo ba, eto marami naman tayo nakikita, no? Kayo ba, naniniwala kayo na pag itong si PRRD ikinontempt ng House of Representatives, naniniwala ba kayong aalma ang taong bayan, mga supporter ni PRRD? Alam nyo ba, eto, saksim buhay ako nung Salamat PRRD. Yung Salamat PRRD po, yung pa-event yun ng mga private citizen, mga supporter ni PRRD. Imagine niyo supporter ni PRRD sa Luzon pa lang yun. Wala pa yung sa Mindanao at saka Visayas. Kung gaano kalaki yung Salamat PRRD, same yun nung unang-una kong nakita yung Servisyo Fair. Samantalang ang Servisyo Fair, ano yan funded by the government. Pero yung Salamat PRRD, ambagan po yan ng mga taong nagmamahal kay PRRD. So you can only imagine, no? Na yung mga tao sumusuporta kay PRRD, ganun kalaki. 'Di ba? Ganun kalaki. Maraming tahimik, actually, maraming tahimik. Sa totoo lang, marami akong mga kakilalang loyalista na bumitaw na kay Bongbong Marcos. Dahil nakikita nga nila, lalo-lalo na doon sa mga tao na eto solid north pa sila.
Tingnan niyo na lang yung nangyayari, no? Sa Norte ngayon. Baluarte yan ni BBM, ah. Pero wala rin siyang magawa para sa baluarte niya. Habang itong administrasyon ni BBM, patuloy yung pagsira sa mga Duterte. Akala naman ng mga tambalalay ni Tambaloslos, kakayanin nila yung mga Duterte. Hindi po. Hindi po. Sabi nga ni Inday Sara, di ba? Sinabihan niya na si Kong Marcoleta tsaka si dating presidente GMA. Kaya niya yung mag-isa. Hindi niya kailangan yung nila. Dahil pag-iinitan din sila dun eh. Meron nga akong nakita ritong may nakita akong post. Pakita ko sa inyo. Galing kay Tio Moreno. Content creators. Itong mga pagmumukha na to, okay, member ng Huwadcom. Maalala ito ng mga Pilipino bilang isa sa mga pinakawalang hiya ng mga kongresista. Dahil sa mga pinagagawa nila sa mga resource person nito. Wala pa nga rito si JJ Suarez ba yun? Si Suarez. Ito, alam ko may kaso to. Ito, di umano, tinago daw yung asawa nung binigyan ng warrant of arrest. Ito, pastor na naging mayaman. Ito si Barbers, nakakahiya to eh. No? Ang ganda-ganda ng in-establish ng ama nitong pangalan. Ito, dating bold star daw, naging artista lang. Ito si Paduano, may ginawang content dito si si Banat Bay eh. No? Hanapin natin yung ginawa ni Banat Bay. Inintroduce niya kung sino si si Paduano eh. Ito sabi niya sabi ni Banat Bay. Prior to his political career, Paduano was a member of the Revolutionary Proletarian Army. The military wing, ibig sabihin ng military wing, syempre, bit-bit yan. Revolutionary Workers Party, a communist party, ito matindi dito, that split from Communist Party of the Philippines. Wow! Meron na ngang mga Communist Party of the Philippines, humiwalay pa siya. Meron nga ng mga nagre-rebelde, humiwalay pa siya doon sa nagrebelde pa siya doon sa nagre-rebelde. He went on to become its national commander. Ayun, gusto naman pala maging leader, kaya naman humiwalay. Si Paduano daw umalis doon sa grupo niya kasi nag-participate siya sa party list for abang lingkod. Mga kababayan, ang tanong, umalis ba talaga para lang pumasok sa party list? Yun ang tanongin natin. Sir, umalis po ba talaga kayo? Prior to his political career, So basically, totoo nga yung mga sabi-sabi na itong si Paduano, member ng Communist Party. Okay? Now, the question is, di ba ang CPP-NPA, okay, ay kinonsider or nakategorize as terrorist group. Ngayon, ito bang grupo na pinanggalingan o kinabibilangan ni Paduano ay isa rin bang matatawag na terrorist group? So that we don't know. Okay? Pero yung angas ni Paduano, alam mo yung mga taong pagka may barkada, may tropa, napakatapang, pero hindi makalakad mag-isa. Ganyan na ganyan ang tingin ko kay Paduano. No? Kung paano niya banatan si PRRD. Again, hindi lang naman si PRRD, no? Pati si Kong Marcoleta. Isa ito sa umaano kay Kong Marcoleta eh. Imagine mo wala pa yatang kalahating milyon ang bumuboto sa mga congressman. Tapos ito party list pa.
So, ilang daan libo lang bumoto rito sa mga hayop na to. Pero kung makaasta, kala mo putang ina, kaya mong tapatan yung number ng mga taong naniniwala kay PRRD o kaya sa mga Duterte. 'Di ba? Doon sa mag-amang Duterte. Record-breaking kasi. Si Inday Sara, record-breaking. Meron ilang politiko ba ang nakatanggap na ng 32 million na boto maliban kay Inday? BBM ka, history nga daw dahil nakakuha ng 31 million eh. Pinakamataas na boto. Ang layo ng agwat kay Mama Lenny. Eh how much more tong si Inday Sara? 'Di ba? More than 20 million ang agwat kay Kiko Pangilinan. Tapos itong mga taga-Huwadcom, alam mo kung sino. Sabi nga ni Tiyo sa isang post niya, kung sino man daw bumoto dito, kung sino man ang bumoto sa kanila, mga bobo kayo. Ngayon, kung sino ang boboto ulit sa kanila, napaka-bobo nyo na. Ito, tumatakbong governor ng Laguna. No? Parang awa nyo na, wag nyo ipanalo to. Wag nyo rin ipanalo tong party list nito. Wag nyo rin ipanalo to. Ito, pang ilang district bang ano nito? Ito. Si Akop, very disappointing. 'Di ba? Darating ang araw na iimbestigahan din tong mga to. Kaya yung tapang-tapangan nila ngayon, pare-pareho, magkakaroon yan ng karma. Sana by then, kaya nilang harapin yun. For now, maghari-harian muna kayo. Kissing face, smiling face with hearts, romantic face.